Sabi ni Ate Sara, huhukayin niya, di umano. Dadali sa West Philippines. Ayun na yung sinasabi nating utang na loob. Diba? Dekada ang umabot. Hindi na pailibing. Nagkakasuhan na sila. Ito yung protesta noon. Protesta ito doon, kung sino pa yung pumuprotesta, ngayon kakampi pa rin nila. Pabibigyan. Ito na ngayon tayo. Meron tayong video papakita sa inyo. Ay yung usapin sa utang na loob, alam nyo ba? Yung utang na loob na yan, doon sa pagpapalibing di umano. Malaking utang na loob yan sa mga Duterte. Mapapolitiko, showbiz o ordinaryong mamamayan. Iisa ang panawagan ng mga pumunta sa Luneta kahapon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Iurong ang desisyon niyang ilibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Yun ang relo, para sa pagbabago. Diba? Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo, ayun armado. Sumakay. Sa Ormoc City po yan, Gawat. Gawat. Ormoc City. Yes. Magandang araw sa inyo mga kasama at muli si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka naman sa ating mga video. Pero bago ang lahat, papasalamat muna tayo Umabot na po tayo ng 50,000 new subscribers. Maraming salamat po. At doon sa mga datihan na walang sawa nakasuporta, maraming thank you sa inyong lahat. At eto, syempre, invite ko naman kayo lahat sa ating komunidad. Meron dyan join button kung gusto nyo mag-join. Ano nyo lang pindutin na lang yung join button dyan para naman hindi kayo napapaghuli sa ating mga video. Ayan, sama-sama natin talakayin kung ano yung mga issue, mga ganapan, mga chismisan, di umano ito, ano ba pag-uusapan natin ngayon mga kasama? Pero bago natin simulang itong talakayan natin, huwag nyo kalimutan i-like, share yung video natin I-like and share. Isang like, share at saka isang subscribe. All goods na po tayo dyan. Eto na. Lagi natin sinasabi, ang utang na loob, ay sabi nga dito, ang utang na loob dapat dyan, lagi yan, tinatanaw, laging tinatanaw yung utang na loob na yan. Ang tanong dito, bakit, etong mga ito, sige pa rin, hindi na nga tumanaw ng utang na loob, nanggigipit pa. Yan ang tanong. Pero bago natin yan pag-usapan, ano ba ang meron? Bakit ganon? Bakit itong mga ito, talaga ng mga, parang, ang sabi nila, ginagamitan nila ng kapangyarihan ngayon para magipit ang mga Duterte at para hindi manalo. Ito! Ano ba meron? Issue sa relo. Ano meron sa relo? Ito palang relo na to mga kabayan. Isa palang tradisyon ito na kung sakali, merong mga PMA graduate na maghihingi ng regalo. Kadalasan nangyayari po yan. Mamaya, may papakita akong video sa inyo. Talaga namang meron nangyari na pagbibigay ng regalo. Ewan ko ba kung bakit itong si Kuya, sino nakaupo ngayon? Bakit si Kuya, hindi niya alam yung tradisyon na yun? Ay, naku, huli yata sa balita si Kuya. Ito, pasok mo nga. Ano ba meron dyan? Pasok! Matapos ang revelasyon ni Vice President Sara sa tila pagdadamot ni BBM ng kanyang relo sa isang gumraduate na estudyante, na ang estudyanteng ito ay soon to be Philippine Army at maaari pang ipadala sa West Philippine Sea, ay tila nawalan ng gana ang ating mga kasundaluhan. Ibinida nga ni Ms. Cruzette Loretta Chu ang video na ito mula sa RTV Malacanang, saan kapareho din ng pangyayari noon na mayroon din gumraduate na estudyante. Noong Pangulo pa ang dating Pangulong Duterte at nang humiling ang estudyante ng relo
ng dating Pangulo Duterte ay walang pag-aalinlangang ibinigay niya ito ng kusa sa gumraduate na estudyante. O di ba? Hindi mahirap pakiusapan ang dating Pangulong Duterte. Samantalang si BBM nga daw, abay tila walang pakailam sa mga kasundaluhan. Sa simpleng kahilingan nga lamang na ito, once a year nga kung mangyari, ay hindi mo papagbibigyan ang taong kayang ipagtanggol So yan ha, may ads lang ha. Reaction lang kasi tayo eh. at ibuwis ang kanyang So yan ay isang tradisyon na kumbaga ha. Oo, merong susubok na isang PMA graduate, tatangkain nilang manghingi ng regalo sa Pangulo. Eh yun, di ba? Eh si Kuya naglakas ng loob. Talagang alam niya tradisyon na kailangan natin makahingi ng regalo sa Pangulo. Eh eto na. Ano nangyari? Tuloy mo Kuya. buhay para sa mga Pilipino at sa bansa. What he said, why? Why would I give you my watch? What we heard, what? Did I hear him right? How dare he ask for a multi-million peso watch? As if he knows the value of this watch. Ambisyoso. Also, why would I give this watch as a token of gratitude? Why would I thank you? This is your job. Annoying the audacity of these people. For people saying, syempre, mas mura yung relo ni PRRD. Don't you remember the biblical story where the Lord was more pleased with the beggar's offering of 1 coin Yan. than the rich man's 10 coins? I'm making up the values, but you get the idea. The rich man gave more, but the 10 coins was nothing to him. The poor man gave only 1 coin, but it was everything he had. As a very pious woman, I know many biblical parallels. Di madungis ng mga Talyanistas. Ano ang masasabi nyo na mismong si Amy Marcos ang nagsabi kay Sara na, please, 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 takbo ka as VP ng aking ading kasing matatalo kami ni Lenny kung di ikaw ang partner. Dadalhin mo Nako. ang mga Bisaya. O, settled na tayo ha? Kung di dahil sa Dutertes, wala kayo. Bye-bye. Yan ang mga pag-uusap doon sa aganapan sa presko ni Ate Sara. No? Nagkaroon ng pag-uusap patungkol sa relo, patungkol dun sa pagtawag at pakikiusap na kailangan tumakbo siya. Dahil kung hindi siya tatakbo at hindi ka tandem, matatalo sila. Ni Ate Lenny. Kung natatandaan nyo mga kasama, kung ano nangyari nung parang naglaban si Ate Lenny tsaka yan, kung sino nakaupo ngayon. Di ba nilang paso yan ni Ate Lenny? Sino kakaalam? Ngayon, siyempre, nagkaroon sila ng idea dahil malakas sa mga Duterte, Bisaya, Mindanao, di ba? Gumawa sila. Kinuha nila yung oportunidad na yun. Pinanghawakan na nila talaga. Gusto nilang makatandem. Paulit-ulit nasabi niya Ate Sara, niligawan nila ako. Tumatawag. Dahil nga sa kagustuhan din makatulong, at kagustuhan ni Ate Sara naman na yung mga project ng Pangulong Duterte may pagpatuloy, naniwala si Ate Sara. Ayun naman pala, kahit isang project na hindi ko lang alam kung yung pinagpapatuloy ba hanggang ngayon. At ang tanong kasi doon, sabi nga rin sa video ni Ate Sara, wala naman daw atang bagong project na sarili niya may tatawag. Ayun na, kung panunuorin niyo yung video niya sa press conference, mayroon siya sinabi doon na wala atang sariling project. Ito na hinihintay niyo mga kasama. Gusto ko lang naman gusto ko lang sanang sabihin sa inyo mga kasama, ito na yung video na kung saan talagang the best talaga kung ano yung nangyari noong si PRRD ay umattend dyan sa graduation ng PMA. Taliwas yan doon, wala tayong magagawa. Mahal kasi. Parang patek ata yung relo. Kaya hindi binigay. Kay PRRD, mamurahin lang. Pero, ang punto ron, hindi yun yung tradisyon. Dapat, hindi mo nalang sinabi na ay, hindi pwede.
Kaso nga lang, ang sabi sa video, sabi ng mga tao, pinagtawanan daw yung ano. Di nakakasama nga naman ng loob. Di umano. Ayun niya sa video, eto na. Bibigay ko na sa inyo yung slide. Ano ba meron dito? Pasok mo. Lahat at mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Ikaw ang Pangulo Yun ang relo, para sa pagbabago. Diba? Kita nyo yung relo. Isang salita lang kay PRD. Bigay agad. Sawa na ang Eto, yung isa naman, anong nangyari? Eto na. Cadet First Class, Andre Carl Toledo Sepe, Zamboanga City. Cadet First Class, Siya yun Ayan siya, hindi na lang pinangalanan kasi siyempre nakakahiya, di ba? Cadet First Class, Juan Paulo Uriel Manalansan Canlas, Lubao, Pampanga. So, ayun nga. Hindi po napagbigyan. Wala tayong magagawa ron kasi talagang sa palagay natin, mamahalin nga talaga. Kung kayo, halimbawa, tradisyon, tradisyon kasi, yun nga ang pag-uusap dito Sabi ng mga nakakarami, yan po ay tradisyon na. Kung sino yung makahiling ng mga regalo, kung sino ang mapagbibigyan, ibang klase, siyempre, di ba? Parang achievement mo yun. Kung ikaw may pabibigyan. Ito na ngayon tayo. Meron tayong video papakita sa inyo. Ay yung usapin sa utang na loob. Alam nyo ba? Yung utang na loob na yan dun sa pagpapalibing di umano. Malaking utang na loob yan sa mga Duterte. Dahil kung hindi sa mga Duterte, hindi po mahihimlay ang dating Pangulong Marcos Sr. dyan sa libingan ng bayani. Ilang presidente na po ang nagdaan para lang mailibing yan. Pakiusap nila sa mga dating presidente. Sorry po. Pakiusap nila na ilibing, no? Wala akong pumayag at bagkos nagkakaroon pa ng mga usap-usapin, no? Bukod tangi lang po ang Presidente Duterte ang pumayag na mahimlay ang dating Marcos, ang dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng bayani. Kita nyo? At tapos ganito, Etong mga ito, kayo na po nakakapanood kung ano nangyayari. Di ba? Kung paano pa nila ngayon batikusin. Ang mga Duterte, ganun-ganun lang. Hindi na naisip yung mga naitulong ng Duterte sa kanila. Di ba? Sige, imagine nyo. Ilang presidente nagdaan? Aquino, Ramos, Erap, Noynoy. So, 3-6 na taon, bilangin nyo. 2 dekada mahigit. Yung pakiusip na nila yon, hindi sila pagbigyan. Ngayon, ito umupo ang Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Hindi nagdalawang isip. Pinaglaban. Eto na yung video. Gusto nyo makita. Andito rin sa video, yung mga kakampi nila ngayon, na dating bumabatikos din, doon sa pagpapalibing sa kanilang ama. Eto. Dito ngayon sila tuwan-tuwa. Yung mga dating bumabatikos sa kanila, ngayon kakampi na nila. Sana lang. Nako. Hindi nyo ba alam, mga kasama? Itong mga to, matindi na nilang matagal na nilang ano ba tawag doon? Matagal lang bumabati ko sa kanila to. Itong mga tao na to nasa video na to. Eto na.
Sabi nga dito, dati 2 taon nakalipas ito. Para lang mapakita ko sa inyo kung ano yung mga balita noon, ha? Pwede ba malaman natin lahat? Ha? Gusto nyo ba malaman lahat? Eto na. Para naman na ma-refresh kayo at sabihin nyo yung mga slide natin ay masyadong informative talaga. Eto, ipasok mo kuya, ano meron dyan? It has been 2 years since the surprise burial of former President Ferdinand Marcos at the libingan ng mga bayani. And Senator Laila De Lima says the fight is not over yet. De Lima said that the conviction of the ex-dictator's wife, Imelda Marcos, on 7 counts of graft only shows that the Marcoses are not heroes, but thieves. De Lima is calling on the Filipino people to continue exposing the corruption and cruelty of the Marcos regime. Former Solicitor General Florin Hilbay shares the same sentiment, saying Marcos does not deserve a tombstone at the Heroes Cemetery. Hilbay says it's history to judge Marcos as a dictator, plunderer, murderer, and thief. Hilbay also says that may the deaths of those who suffered during martial law fuel the outrage and courage to stand up against the Marcoses. Ngayon, sabihin nyo sa akin mga kasama, yung mga ganyang usapin, yung dating bumabati ko sa kanila, ngayon, ikakampi na nila, di umano. Yan pala ang mga gusto nila. Sa bagay, hindi natin sila mapipilit kung ganyan talaga ang mga gusto nila sa buhay. So, eto pa. Eto pa ngayon. Ano ba yung dati na petisyon, patungkol doon sa sinasabi kong sa inyo. May mga petisyon mga petisyon, inihain kontra doon sa pagpapalibing. Ngayon, kasi naging issue na yan, di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mas maganda, talakayin natin, kasi nga, galit na si Ate Sara, no? Patungkol nga sa, yan, paano, sino ang pumayag para mailibing. Ngayon, eto na. Sabi ni Ate Sara, huhukayin niya, di umano. Dadali sa West Philippines. Ayun na yung sinasabi nating utang na loob. Diba? Dekada ang umabot. Hindi na pailibing. Nagkakasuhan na sila. Eto yung protesta noon. Protesta ito doon, kung sino pa yung pumuprotesta, ngayon kakampi pa rin nila. Eto, panoorin nyo. Mapapolitiko, showbiz o ordinaryong mamamayan, iisa ang panawagan ng mga pumunta sa Luneta kahapon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Iurong ang desisyon niyang ilibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. May mga biktima ng martial law na nagbahagi ng kakahasang dinanas. May signature campaign din. Kanya-kanyang hakbang ang ibang kontra sa nakatakdang Heroes Burial sa Setyembre. Naghain din ako ng resolusyon sa Senado laban sa Heroes Burial kay Ginoong Marcos at aming pagpupursigihang ipasa ito. May petisyon ding ipinasa ang mga human rights victims at iba pang people's organizations sa Supreme. Kita niyo yan kung sino yun? Babalik ko Kung sino yung dating talagang bumabati ko sa kanila, ngayon, yan ang mga gusto nilang kakampi. Di ba? Diyos me yung marimar. Tuloy natin. Aming pagpupursigihang ipasa ito. May petisyon ding ipinasa ang mga human rights victims at iba pang people's organizations sa Supreme Court. Muling binuhay sa petisyon ang isyu ng yaman ng mga Marcos na dahilan umano ng pagkabaon sa utang ng maraming Pilipino. Para naman sa palasyo, nirerespeto nila ang hakbang ng iba-ibang grupo. Pero gusto nang tuldukan ni Pangulong Duterte ang issue. He repeatedly said that he would. Yan ang Pangulong ginigipit nyo ngayon. Walang alinlangan. Pinalibing. Tapos ngayon, yan gusto nyo sirain? Wala na ba ng hiya talaga nangyayari ngayon? Di mo ano? Kasi, alam nyo na. Baka talagang ayaw bumaba sa pwesto. Di umano. Yun lang ang tanong dito. May nag-comment kasi dito sabi pa nga dito, mga petisyon inihain kontra Marcos sa libingan ng mga bayani. Diba? Ngayon, naniniwala na kayo mga kasama, na ang Pangulong Duterte, ay walang alinlangan. Sige, libing nyo. Ito pa. Pakinggan nyo, pasok. Would allow the interment of the late President Marcos at the libingan ng mga bayani. Para sa mga kaanak ng ilang nakalibing sa libingan ng mga bayani, tanggap nilang ilipat ang gabi ni Marcos. Yun ang gusto ng Presidente Duterte, sumunod ka na lang. Yan ang kagustuhan ng Pangulong Duterte dati, Woo! Kung gusto.
Pag ayaw. O, yung apat na dumaang presidente sa buhay nila, ayaw. Wala silang magawa. Ayun ang Pangulong Duterte gusto. Kita nyo? Kasimple-simple. Pag-upo, ilang ano lang. Hindi pa bumabot ata ng taon. Sabihin natin umabot ng taon. Ayan na. Nagkaroon na kayo ng magandang ano niyan. Di ba? Yung problema nyo dati na talagang hirap na hirap kayo sa pagpapalibinga, nabigyan ng lunas ng Pangulong Duterte. Ngayon, ano ginagawa nyo ngayon? Pati yung si Ate Sara, ginigipit nyo, di umano. Diba? Totoo. Diba? Eto. Tuloy mo, ate. Sa akin okay lang naman kasi hindi naman siya naging ordinaryong Pilipino dito. So, naging presidente rin naman siya. Ayon naman sa isa sa mga nag-organize ng rally, may dahilan ng mga Marcos para igiit na ilibing ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. It's for a political capital. They want a revival of their influence. Nanindigan sila na ipagpapatuloy ang protesta at sisikaping makausap si Pangulong Duterte sa pagbabakasakaling iuurong nito ang naging desisyon. Rafael Bosano. Ayan. Kung halimbawa, ang Pangulong Duterte ay hindi pumayag, na mahimlay nga doon, may magagawa pa ba kayo? Sa tingin natin, wala. Diba? Kung ang Pangulong Duterte ay hindi pumanig at hindi kayo binigyan ng pabor, hanggang ngayon siguro, ganun pa rin ang sitwasyon. Yun lang ang aking opinion. Ewan ko sa mga taong bayan kung ano opinion nila ngayon. Diba? Ngayon, ang nakikita natin ngayon, wala nang utang na loob, di umano, ngayon, meron pang panggigipit. Ganyan ang nagsasabi. Yan ang sinasabi ng matatanda. Totoo pala yun? Totoo pala yun, di umano? Ito pa. Ano ba meron dito? Yung pinanindigan. Siyempre nga, nag-promise. Pinanindigan kung ano yung gusto nila at ano yung balak nila. Di ba? Ay, nako. Gusto nyo bang malaman pa kung ano-ano yung mga nangyari, nagawa dati ng Pangulong Duterte? Eto, papakita ko na muna sa inyo itong slide na to. Pasok mo, kuya. Binigyan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ng go signal ang pamilya Marcos na ituloy na ang paglilibing sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kasunod ito ng pasya ng Korte Suprema kahapon na walang legal na balakid para maisakatuparan ang pangako ni Duterte na ipalibing ang dating Pangulo sa Fort Bonifacio. I thought I saw Bongbong yesterday in Tacloban. Sabi ko, it's your choice. Sabi niya na, same question like you. Can we now proceed? Yes, you can. I've said before, I will not take my word back. Bago pa man ang desisyon ng Korte. Kita nyo? Ganun kabait, no? Sinabi niya dati, sige, go. Wala sa akin yun. Diba? Basta, para sa inyo. Eto. Para ngayon ata, nagsisisi ang dating Pangulo ngayon dito tuloy. Suprema, bukang bibig na noong panahon pa ng kampanya ni Noy Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpayag na maihimlay sa libingan ng mga bayani ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pangakong kanyang pinanindigan hanggang sa maupo sa Malacanang. As I have said, as a lawyer, I stick by what the law says. The law says that soldiers and ex-presidents, yung namatay, o baski hindi siguro ex, basta presidente ka, doon ka ilibing. Now the question of this tussle about the dictatorship of Marcos is something which cannot be determined at this time. It has to have history. If you begin to speculate about allowing it, then you have to justify so many reasons why. And there are thousands or more than stories to tell and to weave out of Marcelo. Kaliwat ka ng protesta ang agad isinagot ng iba't ibang grupo matapos desisyon na ng Korte Suprema ang usapin. Ito ang mga grupo na dating kinaaniban ng ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte na ngayon ay tahimik na sa issue. Si Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano na dating opisyal ng kilusang magbubukid sa Pilipinas, anak pawis at anak bayan, tumanggi nang humarap sa kamera para sa interview. Pero sinabi nitong bilang alter ego ng Pangulo, hindi na siya magbibigay ng anumang komento sa issue at ipinauubaya na sa dati niyang mga kasamahan sa kilusan. Si National Anti-Poverty Commission o NAPSI Lead Convener Lisa Masa ng Gabriela naman, nagsabing hindi pa siya updated sa mga kaganapan sa Manila dahil kagagaling lang niya ng Tacloban City para sa paggunita ng pananalasan ng bagyong Yolanda. So, ayan nakita nyo naman mga kasama. Yan po yung mga nangyari noon
sa tulong ng Pangulong Duterte, yung utang na loob nasa na? Ang tanong. Kahit doon na lang, isipin na lang nila yung ganung mga bagay, ha? Ibigay na lang nila sana yung respeto, kagaya ng ginawa ng Pangulong Duterte, yung respeto, ha? Doon sa dating presidente. Di ba? Ngayon, parang o kahit hindi na yung respeto, wag nyo na lang gipitin yung mga Duterte. Kasi nangyayari, pinagtutulong-tulungan dyan sa Kamara. Ngayon, kung gusto mo naman, alam mo naman na maraming nagawa sa'yo ang Duterte, bakit hindi mo ipagtanggol sa mga tuta dyan na alam mo na yung, diba? Kayo mga kasama, i-analyze nyo. Kahit hindi na lang, wala na yung respeto. Doon na lang sa ipagtanggol na lang niya yung Ate Sara. Diyan sa mga gumigipit kay Ate Sara, patungkol diyan sa ginagawa ng issue. Sa tingin nga natin, parang wala na eh. Oo, ang nangyayari pa nga, parang tulong-tulong na. Yun lang ang nakikita natin. Tayo nag-opinion lang. Hindi naman siguro masama yun. Wala naman tayong sinasabi na bad word. O kayo, kung meron kayong mga katanungan, meron kayong komento, suggestion, comment nyo sa comment section. Para naman, alam mo, mapag-usap-usapan natin, lalo na sa susunod na mga vlog natin, di ba? Ito may papakita ko sa inyo mga kasama. Para naman makita nyo kung ano yung, ito ano to? Ito yung pagbibigay nga, yung litrato. Yung pagbibigay litrato. Ano ba yan? Kaya natin. Yan yung pagbibigay litrato. Pagbibigay litrato ng relo ng dating Pangulo. Ito. Di ba? Wow. Napakabuti talaga ng dating Pangulo. Ito na po. Ito na siya. Ang tunay na ama ng ating bayan, tunay na malasakit, tunay na nagmamahal sa kapwa at sa bansa, panahon mo tayo, lahat ng Pilipino, taas no. Sa buong mundo, ngayon, sobrang nakakahiya. Di ba? Sana lang bumalik yung mga ganyang ugali, no? Duterte. O kahit hindi Duterte, yung may malasakit sa bayan. Wow! Di ba? So, eto na. Kayo, mga kasama, ay meron lang ako mga katanungan. Kayo ba ay naniniwala na balang araw ay babalik ulit ang mga Duterte? Isa sa mga Duterte ay magsisilbi iloy sa ating bayan. At ito ay survey lang, no? Kayo po ba ay pabor ulit na kung sakasakali magkaroon ulit ng war against drugs? Na nagawa ng dating Pangulong Duterte. Kung sang-ayon kayo, pwede kayo mag-comment sa comment section. Para naman pag-usap-usapan natin yan lahat. Sino ba hindi matutuwa? Doon sa mga nangyari, no? Halos, may papakita pala ako sa inyo, no? Na talagang nakakatakot na ang ating, sana nandito para may pakita ko sa inyo. Sana nandito. Grabe. Uso na naman po ang holdapan. Holdapan, ito nga. Uso na naman po ang holdapan. Papakita ko sa inyo, para naman inform kayo, just in case, sa inyong lugar. Ito na. Ano ba meron dyan, kuya? Lakihan natin, lakihan natin. Kita nyo? Kita nyo, ayun armado. Sumakay. Sa Ormoc City po yan, Gawat. Ormoc City. Puro mahaba ang dala, 2 motor. May nakapag-video. Para lang naglalaro sila ngayon.
'Di ba? Para na lang naglalaro ngayon ang hold-upan. Ismilio Marimar, talagang nagbago na talaga, hindi na katulad dati. Oo. Yung panahon ng hindi pa nakakaupo ang Pangulong Duterte, talagang marami na po niyan. Marami na tayo nababalitaan ganyan. Halos sa buwan-buwan meron na pong ganyan. Pero po nung nanungkulan ng Pangulong Duterte, nawala po yan. Sabi niyo sa akin kung nagsisinungaling ako, nawala po yung mga ganyang bagay. Eto na naman, nagsisibali ka na naman sila. Di ba? Nakakatakot. Di ba? Tapos yung mga nang-hold up na mga restaurant, mga nangangarap ng motor, andyan na naman sila. Meron pa nga tayong video nakita yung mga center cap na mga sasakyan sa sa gulong. Pati ho yun, pinag-iintisan. Yung mga side mirror na mga sasakyan. Pati ho yun. Oo. Ang nangyayari, parang meron silang parang ano ba yun? Para mga delivery rider ang mga formahan nila. Pero ang sadya nila, ayun, mambabasag ng kotse, mangunguha ng side mirror ng sasakyan, yung mga center cap ng gulong, yung mga mags, kung ano-ano pa. Ganyan na po ang sitwasyon ngayon. Bakit naman kasi pinapayagan? Anong ginagawa na naman ang nakaupo? Wala! Sa tingin nyo, ano sa palagay nyo mga kasama? Oo, kung ako lang ang tatanungin, mas gusto ko pa nga yung yung ginawa ng Pangulong Duterte, tahimik. 'Di ba? Maraming takot. Ang problema kasi sa bansa natin, wala pong pangil ng batas. 'Yun ang problema. Kaya huwag niyo kalimutan, share yung video i-like niyo yung video At mag-join kayo sa ating membership community. Ayan, maraming salamat po hanggang sa muli. Bye-bye.